Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang nakakagulat, kapwa na inihayag ng Armed Forces of the Philippines or AFP at ng Philippine National Police or PNP ang kanilang buong katapatan kay Pangulong Bongbong Marcos bilang kanilang Commander-in-Chief. Ito nga ay matapos kumalat sa mundo ng social media ang video post ni retired Brigadier General Johnny Macanya Sr. na nagpahayag na di umano'y ng suporta sina AFP Chief Staff General Romeo Coronel Jr. at PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa tangkang destabilisasyon sa pamahalaan. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, sa isang pahayag ay sinabi ni General Bronner na mananatili ang kanilang katapatan sa saligang batas, gayong hindi walang pasumbaling pagganap ng kanilang mandato. Tiniyak ng AFP sa mga Pilipino na patuloy silang maglalabas ng pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo at kanila ring tutuparin ang kanilang sinumpaang pangako na maging tagapagtanggol ng soberenya at demokratikong prinsipyo. Sa panig naman ng pambansang pulisya, sinabi ni PNP Police Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na mananatili silang political intact, solido at profesional. Dagdag pa ni Fajardo, bagamat ginagalang nila ang kalayaan sa pamamahayag ng ilan sa mga retiradong general ng military at pulisya hinggil sa usaping panlipunan, makakabuti sana wag na di umanong idamay dito ang kanilang hanay. Samantala, itinuturing naman ni dating Senator Antonio Trillanes na destabilisasyon laban sa pamalaang Marcos ang pulburon issue at pagsasalita di umano ng mga dating general na pagpuna sa gobyerno na ang pasimuno daw di umano nito ay ang mga Duterte. Pero isang general din ang umamin na ang mga nagsalitang general ay hindi na part ng kanilang military rule, kaya wala daw di umano itong kinalaman sa kanilang hanay. Malaya daw di umano silang magsalita batay sa kanilang karapatan at paniniwala. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, wala din itong PNP pag-iisip, baka yung gagawin nila ay lalong magpapainit sa mga retired military na galit at walang ibang grupo ang nagpapababa ng presidente kundi military lang, kaya hinay-hinay. Kayo mga pulis, ang aasikasuhin nyo yung mga kasong di nyo pa na-solve. Guilty na ata pati pulis. Tinamaan ba? Bakit mga balat sibuyas na mga gobyerno ngayon samantalang ang daming krimen na di pa naaayos ng pulis? Kasi nga mga pulis ang sangkot. Tapos sumasawsaw na din dito, balat sibuyas na din. Trillanes, wag nang sumasawsaw sa political issue. Being a signatory of Resolution Number 10 knows has liquidation by certification categorized institutional legalized corruption. No moral ascendancy, no credibility. End quote. Masasabi mo sa statement ni Inday na yung panawagan ng kanyang kapatid na si Bastos ay Bastos. Lagi akong nagkakamali kay Baste. Mayor Baste pala. Para sa ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign na lang. Sabi ni Inday, it's brotherly love daw. So ito, sabi sa report ng Inquirer, BP Duterte on Baste's call for Marcos to resign, it's brotherly love. Ganon. Baka po kasi nakapinta nila. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung tatay ni Inday at Baste, kailangan niya siguro magpatingin na sa doktor. Kasi ipigtuan niya yung fentanyl.
Yan anya Mr. Maravillas. Yun sa tatay. Pero ito si Baste, parehas po akong mag-behave. Di ba? Mga arugante. Mahilig magsalita ng masasama. At laging nagdi-display po ng mga aggressive behavior. Arugante, agresibo po. Yun ang sabi sa Google. Lagi pikto po ng sa utak. ng fentanyl. But anyway, mga kababayan, kuhan ko man lang yun. Joke ko man lang po yun. Na baka naka-fentanyl din. Parehas kasi mag-behave po ng ganyang tatay. Like father, like son. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story kasi may isa pang balita dito. Si dating Senador Antonio Trillanes na nawagan na kay Inday na mag-resign na po sa pagka-secretary ng DepEd. Sabi ni Trillanes, may iya ka naman niya. Pinagmumura ng tatay mo at saka ng kapatid mo si Pangulong Marcos. Pagkatapos, nandyan ka pa, kapito ko pa sa DepEd. O siya po, nag-post sa X, sa dating Twitter si Trillanes. Mga kababayan, kunting hiya naman niya, mag-resign ka na as DepEd Secretary please. Siya nga naman po. May punto po si Inday, si Trillanes. Kasi namamangka po sa dalawang ilog si Inday. Nung linggo, umatid nga siya ng Bagong Pilipinas kick-off rally doon sa Quirino Grandstand. Nandun po kami ni Mrs. Pagkatapos, pumunta rin doon sa prayer rally ng kanyang tatay na nagpakawala po ng ng masasamang salita at paninira sa ating Pangulong BBM. Pagkatapos sinabi ni Inday na yung sinabi ni Baste na mag-resign na yung ating Pangulo at tinawag pang tamad, brotherly love daw yun. O ito po yung panawagan ni Trillanes. Sabi diyan sa balita, former Senator Sonny Trillanes did not mince his words on Tuesday as he called for the resignation of Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary niya. This comes after her father, former President Rodrigo Duterte, and his brothers through curses and insults. Minora at ininsulto ng tatay at mga kapatid mo. Tapos kapito ko ka pa rin as DepEd Secretary. Kunting hiya naman. Mag-resign ka na as DepEd Secretary please. Sabi po ni Trillanes sa kanyang tweet. Meanwhile, Duterte, si Inday po, in a statement on Monday kahapon, said, I have not spoken to my brother about his remarks on the President's resignation. I can only surmise that he is coming from a place of brotherly love, coupled with the common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I am receiving from some sectors with the circle of the President. Talagaan niya, kailangan Mr. Maravillas, buong family ang dapat na magpa-check up. Bakit naman ang mumurahin ninyo? Ang mumurahin ng mga kapatid ninyo, iinsultuin yung ating Pangulo? Kung galit kayo sa mga nakapaligid, I think yung tinutumbok niya, yung ating speaker na si Martin Romualdez at yung mga congressmen na kaalyado ng speaker dahil pa rin sa issue ng confidential funds, hindi tirahin ninyo po. Banatan ninyo si speaker, hindi yung Pangulo. Yung Pangulo po, hindi man nakakaano. Tutok na tutok po sa pagtatrabaho at mabait sa inyo. Yun just imagine yung ating Pangulong Bongbong Marcos, concerned pa rin sa tatay ninyo, nang interviewin ng mainstream media kung anong masasabi niya doon sa pagmumura ni dating Pangulong Digong ng tatay po ninyo at tinawag pang bangag at tinatakot pa na baka niya sumunod ka sa tatay mo, yung dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. So tinatakot na patalsikin, pero hindi pa rin nagsalita ng masasama. Concerned pa rin yung ating Pangulong Bongbong. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, baka niya epekto ng fentanyl. I think anya kailangan na magpatingin sa doktor kasi that could be anya the bad effects sa pagtitake ng fentanyl 5 to 6 years. O di ba? Concerned pa yung ating Pangulong BBM. Hindi siya nagsabi ng masasamang salita. Tapos yung pang-insulto at panawagan na mag-resign na kasi tamad yung ating Pangulo. Sabi ni Baste, brotherly love daw po yun. Ganyan pala ang brotherly love, Mr. Maravillas ng mga Duterte? Ganun po. Talaga niya, Mr. Maravillas? Pamilya ng mga tupakin? Yun nga po, mga kababayan. Kaya nakakatakot na makabalik po sa position po sila. Imagine nung pandemonyon po. Yung ayaw na magpatuklaw.
uutusan daw yung mga pulis para akyatin mismo sa bahay yung ayaw mag... Di ba? Gusto ninyo yung mga ganon? Kaya nadagdagan po yung yung mga na Goodbye Earth, nung Tukang at AJK, nadagdagan po ng... Di ba? May investigation report po. Yung sa Congress, may excess death. I think yung nag-iimbestiga doon, yung nakausap kong congressman, si Dan Fernandez. Tingnan ninyo po sa YouTube, isang YouTube interview sa kanya po. Sabi po ni Trillanes, pagkatapos niya ng kaguluhan ng linggo, minora at ininsulto ng tatay at mga kapatid mo, tapos kapituko ka pa rin sa DepEd Secretary as DepEd Secretary, kunting iya naman, mag-resign ka na as DepEd Secretary, please. At yun na nga mga kababayan, ano ba ang masasabi mo? Kung meron kayong hinaing at komento tungkol sa video na ito, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.